So ito, maingay siya, no? So noisy yung ating mechanical. So dahil gumagamit tayo ng color effects, so possibly nasa color ano to, system section, I mean yung ating mga railings. So posibleng dried na yung lubricant niya, so kailangan natin i-lubricate. So bubuksan natin to, okay? So then ipapakita ko sa inyo paano mag-lubricate. Okay? So nangyayari talaga yan sa pag matagal lang ginagamit, natutuyo yung ating mga lubricating oil. Okay? So madali lang naman yan. So bubuksan natin, okay? Para ma-access natin yung loob niya is need natin i-open tong apat na screw na to. So half turn screw lang yan, okay? Hindi siya full turn. So magkabila i-open natin, okay? So para magkaroon tayo ng access doon sa ating mga mechanical railings na ating ilulubricate. So since na ang problem nito is sa color mechanical lang, system ng color, is kailangan i-lubricate na rin natin yung para sa focus, no? And sa zoom, okay? So total binuksan na rin natin. So ilulubricate natin yan. So gagamitin natin itong lubricant na Aronix, okay? So ito yung authorized oil na ginagamit dito sa unit na to, sa brand na to, no? So napakagandang oil nito. So gawa yan sa Germany. Isa tong ori ng oil na silicone oil, okay? So ayan siya, yan yung model, okay? So napakadulas niyan, okay? Huwag nyo i-spill yan sa floor dahil kahit ilang buwan hindi maalis ang kanyang dulas, okay? So open na natin to. So bago natin i-open, i-secure natin yung tilt lever nya para hindi gumalaw habang binubuksan natin. Ayan, okay? Then ganun din yung sa pan, okay? Para hindi siya malikot, okay? So Phillips screw lang, okay? Half turn lang, okay? Okay, kapag sinabing half turn, clockwise lang, anti-clockwise bubukas na yan, pipitik siya, okay? So mahirap din yung wala talagang naghahawak ng camera. So ito, yan, nalaglag na, okay, sorry. So hindi naman siya malalaglag kasi meron siyang tuluyan, kasi meron siyang security dito, okay, securing hook, okay? Half turn din yung screw niyan, ayan, okay? So, Phillips screw, ayan, okay, pakita natin, so half turn, ganyan yung mga half turn screw, hindi siya full thread, okay? So i-macro shot ko na lang para makita nyo itsura, okay? So ito na-open na natin yung yoke, makikita nyo yung mechanical nya, okay? Yan, okay. So ihahanapin natin yung sa color system nya, yung nag-iingay, okay? Basically ito yan sa nasa ilalim nito sa may lamp. Ito yung railings nya, ipapakita ko mamaya, okay? Bubuksan muna natin yung kabila, no? So ikutin ko lang, i-lock natin, okay? Okay, itong half turn, kapag ka narinig nyo na pumitik na siya, ibig sabihin unlock na yung screw na yun, okay? Pasensya na kasi medyo yung pwesto ko kanan kasi ako, so kaya hirap din tayo magpihit, pero dahil kailangan hawakan ko yung camera ng kanang kamay ko, is kaliwang ginagamit yung pambukas. Ayan, so makita natin yung engine. So ito na yung engine nya, no? Yung laman ng ating heads, okay? So napakaganda ng design nito, napakamahal po na ito yung picture na to, okay? Halos 300,000 ata isa nito, o 300 to 400,000 sa Pinas, okay, sa pera natin. So nakikita nyo yan, yung railings na yan, yan yung mga natin para sa color, no? Okay, yan yung mga nag-iingay, okay, napapansin nyo, okay, kung makikita nyo yan,
So may belt siya, ilulubricate natin. Then ayan naman yung ilulubricate natin sa ilalim. So flat railings ang ginamit dito, hindi yung round. Ayan, nakikita nyo yan. So kuha tayong screw. Okay, so flat railings. Okay, ito. So karamihan kasi dati is yung round. Okay, so katulad nito round. Okay, ito natutuyo yan, yung pinaka railings na yan. Ito natutuyo to. Okay, so ang lalagay natin ng oil dyan is yung ito yung pinaka runner natin. Ayan, nakikita nyo. Sorry medyo mahirap talaga pagka ano. So ayan, nasa likod siya ng belt. Okay, may guide dyan ito yung guide. Pag inikot natin, nakikita nyo gumagalaw. So yan yung ating lubricate. Okay, so ito pala, idagdag ko na rin total ng video na to. Mapapansin nyo ang moving heads na to is napakarami niyang motor, no? Okay, yung mga encoder motor niya na tinatawag. So ito pakita ko lang to special features nito. Ilala ko lang yung ano kay. So kagandahan yan, pwede mong i-angle ng pag-lock, hindi lang basta 90 or upright, pwedeng kahit anong degree pwede. So papasin nyo to, yung mechanical nya, ang dami niyang motor. Okay, sa framing kasi to may framing ano nya, mechanical. Ang umiikot sa kanya yung buong assembly, nakikita nyo. Okay, see, nakikita nyo ang daming motor. Okay, then ito pa, yan ang mga motor yan, no? So nandun yung ating pinaka gobo, ito. Okay, may motor din. Ito yung sa gobo motor. Ito yung gobo 1 motor. Okay, gobo 2, gobo 1, gobo 2. Okay, ito yung rotating gobo. Yan, may mga gear. Okay, so yan yung ating gobo. Okay, so ayan, umiikot, may mga ngipin. Okay, ito naman isa fix metal gobo gamit fix. Yung kung nakikita nyo. Okay, fix siya. Okay, so napakarami, may mga pan din siya. Tapos yan yung cooling nya, may mga parang sa refrigerant. Okay, yung coolant system. Okay, so sa kabila ganun, motor na naman. And then ito yung ating pinaka control board. Okay, ito yung mechanical board. Ito naman yung kumbaga sa servo. Okay, ito naman yung mga sa supply ng ating mga motor sa mga yoke or so then LED pala ang picture na to. So LED siya. Okay, so mapapansin nyo meron siyang spare na pros lens. Ito gilid spare yan, para masira to pwede mong palitan. Okay, then ito yung prism natin, may limahan siya, may 5 or 3. Okay, so napakagandang model nito. Okay, may framing ano siya, may shaper. Okay, makakapag-frame kayo sa mga curtain framing. Okay, so alam nyo na ibig ko sabihin sa mga nagdi-design o mga lighting designer. Okay, so lilinisan ko na yung ating railings. Okay, lalagyan natin ng oil. So i-reboot muna natin, then makita nyo yung mga action na nangyayari sa ating mechanical no, kapag nag-i-initialization unit. Ayan, nakikita nyo nag-iingay siya. Naririnig nyo naman siguro. Okay, so yan yung ating susolusyonan. Okay, so kasi nakakairita yan sa show dahil may mga cue tayo na nakaprogram na naka-early yung cue, no? Kahit naka-black siya or yung features na movement in black is disturbing, lalo na kung ang show mo is yung mga opera o yung mga ballad, yung mga kanta, tas maririnig mo ganyan. Then let's say meron kang 100 unit nito katulad ng aking rig ngayon is, tapos 50 roll na nag-iingay na ganito, is napaka-annoying sa ating mga guests, saka napaka-ingay talaga. So parang ako rin na maingay. So yan ang ating i-solutionan ngayon. Okay, so nakikita nyo in action yung ating LED engine natin. Ayan. Okay, so ang ingay, nakakairita talaga. Naka RGB effects tayo kasi ng color. So
kaya ganyan nagmi-mix yung ating mga color prism, okay, sa ilalim. Okay. So kapag maglubricate natin itong ating tilt angle, dapat naka ganitong position siya, okay. So para madali nating malagyan yung railings, no, dahan-dahan lang tayo sa paglalagay, no. So gagamit tayo ng technically dapat may brush ako na mas maliit, kaya lang nawalan ako ng meron yung ginagamit na pang-paint yung napakaliit ng dulo, para yun ang ilalagay, konting-konti lang, hindi kailangan marami dahil maglilik yan. So ngayon ang gagawin ko na lang is lalagay na lang ako ng oil dito, konti lang sa dulo nito, then ilalagay ko ron sa doon sa ating may guide, okay. Idadampi ko lang yan sa railings, okay. Huwag tayong maglalagay ng marami kasi magkakaproblema yung ating dahil umiinit to, mainit to, so baka tumama rin sa pinaka lens ng ating LED engine, okay. So ingat lang po yung gap na yan, okay. So yun yung lalagay natin, okay. So dahil mahirap mag video nang hawak ko itong so ide-demo ko na lang kung paano ko gagawin. So itataas ko lang yung belt na yon, then ipapasok ko doon sa railings yung ating oil. Inuulit ko konti-konti lang dapat, okay. So then once na inalagay nyo na yung oil, i-roll nyo, patakbuhin nyo yung mechanical para kumalat yung ating oil doon sa railings, okay. So ganun lang natin ilalagay. So lahat ng railings lagyan natin, no, okay, then mamaya i-testing natin. So lahat ng railings, bali ang railings yan apat, dalawa sa baba, dalawa ron sa likod dito sa ilalim. So mamaya babalik ta rin natin, so yun yung lalagyan natin, tapos ito lagyan na rin natin yung nakikita natin na to, tsaka yung isa na yon, okay. So yun, nakikita nyo may guide, okay, lalagyan din natin. So ikutin nyo, pakinggan nyo to. Yun yung umiingay, yung nasa likod, yung iniikot ko rito sa likod, yan, yun yung nagkukos ng ingay, yung isang yun, okay. So itong isa walang gaano, medyo nalagyan ko na rin kasi to, smooth na siya, okay. So ito na, nalagyan na natin yung apat, at napapansin nyo gumagalaw, wala na siyang langit-ngit, compared to before. But ito yung nasa ilalim, lubricate natin, may kaunti pa ako naririnig, yan, naririnig nyo. Pero ito sa ibabaw wala na, smooth na, okay. So i-release na natin, tapos balik rin naman natin, okay, para ma-access natin yung ibabaw, yung kabila, okay. So dahil merong circuit board sa ibabaw, okay, so may way tayo na lagyan, i-lubricate siya na hindi na natin kakalasin yan, okay. So makita nyo yung area na yan, okay. So ayan yung sa belt. So dyan lang kayo maglagay ng oil, then patakbuhin nyo lang para lumakad yung oil, okay, sa railings. So lagyan natin ng flash. So ayan, okay, ikutin lang natin yan, sayang hindi makita, medyo madilim, yan, ayan, nakita nyo gumagalaw yan, yun, okay. So yun, makikita nyo railings, yung makintab na yun nasa ilalim ng belt. Dyan tayo maglalagay ng oil, okay, para hindi natin baklasin yung ating circuit board kasi napakaraming wire, then yung mga connector is mga wire ay medyo maliliit, okay, ayaw natin masira yan. So mano-mano muna natin, check natin kung maingay pa. Ang smooth na, ito ibabaw, ito sa ilalim, iniikot ko na yan, wala nang ingay, okay, smooth na, okay. So, it means good na tayo, ite-testing na lang natin, okay. At malapit na tayong matapos. Ayan, ang smooth, okay. Kita nyo, nagpi-play siya, wala nang ingay, ayos, okay. So ganyan lang natin susolusyonan ang ating problema sa noisy mechanical, lalo na kapag nagraran tayo ng effects, color effects or gobo or zoom effects, yeah. Okay, so yung naririnig nyo na yan is nag-i-initialize yung kanyang
sa shaper system. Ayan, nakikita nyo umiikot. Okay, ang ganda ng design nito. Okay, so ayan, nakikita nyo umiikot siya. So nagre-reset pa. Okay, antay-antay lang natin, then i-fire natin, antay natin mag-fire yung color, so para malaman natin. Okay, so yung ating kasing ingay talaga kanina is masyadong malakas, no? It's very annoying. So natural lang naman sa mga mechanical lang, may mga kunting nakikreate na ingay kasi friction yan eh. Okay, so ayan, so wala nang ingay. Okay, ayun, naglalaro na sila ng maayos, di ba? Ayos, solve na po tayo. Isasara na lang natin to at pwede na tayong pwede natin gamitin sa show to mamaya. Okay, may nakapila pa, ayun, nagpapapansin din, maingay din yung isa dyan. Okay, so meron akong nasa 30 piraso yan. Okay, so imagine nyo ang presyo nyan. Okay, ang isang piraso nito is nagkakalaga ng 300 to 400,000. Hindi naman to sa akin, no, kasi ano lang pala tayo, ano lang tayo dito, kumbaga user at saka operator tayo. Okay, so lilinawin ko lang po. Okay, kasi hindi natin kayang mag-invest ng kanyang kamahal. Okay, so maraming salamat sa pagtutok, then isasara na lang natin to para ma-check natin, ha. Okay, so ayan na cover na natin. So antay na lang natin uling matapos yung initialization niya. Okay, so ang model pala nga nito is Robi Painty, no? Okay, yun yung pinakabago ngayon ng Robi. Indoor unit lang to. Okay, dito pwede sa mga ulanan. Okay, so kasi ang mababa lang yung IP nito. So yung mga pang-ulanan kasi is yung mga IP65. Okay, na may mga ginawa rin akong vlog para doon. Okay, so yun yung mapang weatherproof natin. Okay, so habang nag-initialize siya, pakita ko lang, ito yung mga locking mechanism niya para sa tilt, ito naman yung sa pan. Okay, so ito yung pag nagta-transport tayo is kailangan secure na hindi tayo madisgrasya o maipit yung mga kamay natin dahil mechanical po ito, no? Okay, so iwasan natin ang aksidente lalo sa ating pagre-repair. Okay, so dapat authorized lang po at saka yung may idea ang gumagawa ng mga ganito. Okay, so napapansin nyo ang tahimik na niya. Okay, wala na siyang ingay. So antayin lang natin yung effects natin na nilagay. Okay, so nag-i-initialize pa kasi. Okay, so RDM fixture nga pala to, no? So napaka high grade na nito. Ayan yung mga standard niya. Okay, 5P ang ginagamit natin. Okay, so ayan na, nag-initialize na. Okay, so lens na lang lilinisan ko, medyo madumi pa yung labas, sa labas lang yan eh. Okay, so ayan, ang tahimik na ho, no? Okay, so solve na ating problema. Okay, so hanggang dito na lamang mga katek at mga ka-lighting designer natin. So maraming salamat sa inyong pagtutok. Okay, so God bless sa inyong lahat at hanggang sa muli. So bye-bye niyo po na ating channel, and marami po tayong mga gagawin vlog at katulad ng mga video at shorts natin. Okay, so ayan, 5 pin yung ginagamit yan, in out, may loop through tayo, then pwede tayo sa Ethernet, then ang power natin is true 1 con na. Okay, so ito yung pinakabagong standard. Okay, yung input din meron tayong true. Para sa mga kasunod na picture, hindi na tayo maglilinya. So yung mga paths, gagawa na lang tayo ng mga paths cable. Okay, same thing with the DMX. Okay, so ayan siya. Okay,